ang ASEAN bilang isa sa mga batayan ng patakarang panlabas at pangkalakalan ng Pilipinas. Tara at balikan natin ang mga nakaraan nating napag-aralan. Ang mga tanong. Number 1. Sino ang nagsabi na ang Pilipinas ay hindi na sick man of Asia, kundi Asia's rising tiger? Number 2. Ano ang binibigyan diin ng ASEAN sa papel ng Pilipinas bilang kasapi nito? Number 3. Ilang taon tumagal ang pagiging tagapagpatnubay ng Pilipinas sa isang partner ng ASEAN? Number 4. Saan naganap ang Manila Declaration at anong taon ito nagawa? At number 5. Ano ang pangunahing layunin ng 2017 ASEAN Leaders Declaration? Heto ang mga tamang sagot ng mga sumusunod. At muli ay balikan natin ang ating aaralin ngayon na ang ASEAN bilang isa sa mga batayan ng patakarang panlabas at pangkalakalan ng Pilipinas. Ang ASEAN ay patuloy na tumatayong tagasulong ng mga regionalism at tagapagsalita sa pagitan ng nagtutanggaliang bansa sa rehiyon. Ang Pilipinas ay masugid na sumusuporta sa ASEAN upang higit pang mapaunlad ang kaayusan, diplomasya at pandaigdigang kalakalang umaayon sa pandaigdigang pamatayan ng pagpapalaga para sa ikabubuti ng rehiyon. Gaya ng nabanggit sa mga layunin ng ASEAN batay sa ASEAN Declaration, ang ASEAN din ang isa sa mga pundasyon ng patakaran ng pakikipagkalakalan at panlabas na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas. Ito ay makikita sa mga alintuntunin nitong pagpapatatag ng kapayapaan, katatagan at kalayaan sa rehiyon sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang inisyatiba, pagbuo ng alintuntunin, pang-ekonomiya, kalakalan at praktikal na gawain sa pagtutulungan. Bunsod na magkakaibang sosyo-kultural na sistema ng mga kasaping bansa, hindi naiiwasang magkaroon ng iba't ibang posisyon ang mga lider nito sa mga isyong hinaharap ng ASEAN. Sa pagkakataong ito, kinakailangan panatilihin nito ang sensitibong posisyon upang maisulong ang interes nito, partikular sa mga isyong pagprotekta at pagsulong sa karapatang pantao, demokrasya at kalakalan. Ang ASEAN ay nagkakaloob ng pagkakataon sa mga mamamayan ng mga kasaping bansa ng oportunidad sa trabaho. May pagpipili ang mas madali at murang paglalakbay, mga murang kalakal at serbisyo, at mga opisyon sa pag-aaral bunga ng ASEAN integration. Halimbawa, noong Agosto 2017, inihayag ng Minister of Foreign Affairs ng Canada sa ASEAN Regional Forum sa Maynila na mag-aalok sila ng 10 million scholarship program para suportahan ang mga post-secondary student at mid-career professional mula sa Timog Silangan Asya. Ang National University sa Singapore naman ay nag-aalok ng mga scholarship para sa mga bansang ASEAN para sa graduate studies. Pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Sa panahon ng Administrasyong Benigno S. Aquino III, ang Pilipinas ang naging frontliner ng lahat ng bansang ASEAN. Ipinaglaban ng Pilipinas ang West Philippine Sea laban sa mga banta ng pangingialam ng China. Ito ang nanguna sa pagpuna sa China para sa mga aksyon nito at ginawa ang pinakamatapang na hakbang kailanman. Ang pagsasampa ng kaso ng arbitrasyon noong 2013, ang Pilipinas ay naging isa sa mga matagal at pangungunahing kaalyado sa seguridad ng Estados Unidos sa Timog Silangan Asya. Ang suporta ng Estados Unidos ay nagbigay sa Pilipinas ng higit na kumpiyansa na huminin ng China. Ito ay nagbigay daan sa iba pang bansa na nag-aalang bansang ASEAN na makiayon sa Pilipinas upang mabawasan ang kanilang sariling pangamba.
habang pinipigilan ng China na maging mas agresibo at mapamilit sa West Philippine Sea. Sa gitna ng lumalagong kapangyarihang pang-ekonomiya at militar nito, ang Pilipinas din ang pangunahing miyembrong bansa na mga panya upang regional na samahan ay magkaisa laban sa tangkang pag-aangkin ng China sa mga teritoryo na pagmamay-ari ng ilang bansa. Ang Pilipinas din ang pangunahing miyembrong bansa na mga panya upang regional na samahan ay magkaisa laban sa tangkang pag-aangkin ng China sa mga teritoryo na pagmamay-ari ng ilang bansang kasapi ASEAN at makapagbalangkas ng mga aksyon na kaaapekto sa mga miyembro ng ASEAN. Ang Pilipinas sa ASEAN. Ang Pilipinas ay isa lamang pangkaraniwang ekonomiya nang sumapi ito sa ASEAN. Ayon kay Mr. Motoko Noshi, co-chair ng Philippine Development Forum, sa kanyang press statement noong 2013, ang Pilipinas ay hindi na kinilala bilang the sick man of Asia, kundi kinilala na bilang Asia's Rising Tiger. Kampanya ng Pilipinas sa ASEAN. Bilang kasapi ng ASEAN, binibigyan diin ng organisasyon ang papel ng Pilipinas bilang tagapagpatnubay, tagapag-ayos ng pamamaraan na pakikipag-ugnayan ng samahan sa estratehikong dialogo partners ng samahan. Gayunpaman, ang papel na ito ay isinasagawa sa paikot na pagsasalim ng tungkulin na ginaganap sa buwan ng Hulyo. Ang tagapagpatnubay sa isang tiyak na partner ng ASEAN ay tumatagal ng 3 taon. Sa loob ng taon ito, kinakailangan maisulong ng tagapagpatnubay ang interes ng ASEAN kasabay ng pagpapahusay ng relasyon dito ng maayos na matuwal na paggalang at pagkakapantay-pantay. Ang Pilipinas ay 4 na beses nang naging tagapagpangulo ng ASEAN. Mahalaga ang naging papel nito sa bawat pagkakataon ng pamumuno nito tulad ng sumusunod. 1987 Manila Declaration. Sa pagkakataong ito, napagtibay ang mas malapit na pagtutulungan pampolitika at pang-ekonomiya sa pagitan ng bawat kasapi nito, kasama ang kanilang dialogo partners. 2007 Cebu Summit. Sa pagkakataong ito, napagtibay naman ang pagbibigay ng proteksyon at pagtataguyod ng mga karapatan ng mga migranteng manggagawa ng mga bansang kasapi. 2015 ASEAN Convention. Sa pangunguna ng Pilipinas, pinalawak naman ng samahan ng programa laban sa human trafficking. 2017 ASEAN Leaders Declaration on Ending All Forms of Malnutrition. Ang deklarasyon ay naglalaman ng pangako tungo sa baltibang estratehiya at pagtutulungan ng bawat kasapi upang mapanatili ang seguridad sa pagkain at nutrisyon sa tulong ng mga sektor, gaya ng agrikultura, pampublikong kalusugan at nutrisyon, kapakanang panlipunan, at iba pang sektor upang makatulong sa pagpapatupad nito. Ayon sa Article 31 ng ASEAN Charter, ang pamumuno ng ASEAN ay dapat paikutin taon-taon batay sa alpabetikong pagkasunod-sunod ng mga Ingles na pangalan ng mga miyembrong bansa. Nagsimula ang ating tagapagpatnubay sa ASEAN sa sumusunod na taon, 1987, 1999, 2006, at 2017. Ang isang miyembrong bansa na may hawak ng pamumuno sa ASEAN ay naasahan na maging aktibo sa pagsulong at pagpapahusay ng interes at kabutihan ng ASEAN, kabilang ang mga pagsisikap na bumuo ng isang komunidad ng ASEAN sa pamamagitan ng mga hakbanging koordinasyon, pinagkasunduan at pakikipagtulungan, at bigyan diin ang pangunahing prinsipyo ng ASEAN Intra-Treaty. Halimbawa ng pagpapakita ng prinsipyong ito ay pagkakaroon ng state visit sa iba't ibang bansa
tulad ng ginawa ni Pangulong Corazon Aquino sa Indonesia noong Agosto 25, 1986. Ang kanyang pagbisita ay nakatuon sa pagpapataguyod ng pagtutulungan at paglalagda ng mga kasunduan pang-ekonomiya at pagbibigay diin sa mga kasunduan sa air search and rescue cooperation para sa mga hindi inaasahang pangyayari o sakuna na magaganap. Sa pagbisita naman ni Pangulong Fidel V. Ramos sa Malaysia noong Enero 27, 1993, nagpanukala siya na magtayo ng konsulado sa Sabah at Davao na kalaunan ay sinang-ayunan ng Malaysia. Sa pagbisita ni Pangulong Ramos, binigyan diin niya ang pagpapatibay ng magandang relasyon at ugnayan ng dalawang bansa. Panahon ni Pangulong Joseph Estrada at ang kanyang pagbisita sa Singapore noong Oktubre 11-14, 1998, napag-usapan ang pagkakaroon ng bilateral trade sa pagitan ng Singapore at Pilipinas at pangangailangan na palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa panahon ng kahirapan sa ekonomiya. Sa Singapore, malaki ang kontribusyon ng mga Pilipino nagtatrabaho at nakatira doon na binibigyang pagpapaalaga ng pamunuan ng bansa. Sa pagbisita ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Kuala Lumpur sa Malaysia noong Agosto 7, 2001 ay napag-usapan ang mga isyu sa rehiyon at napatibay ang mga kasunduan upang mapaunlad ang dalawang bansa, ang serbisyo sa kalusugan, teknolohiya at komunikasyon at higit sa lahat, turismo. Maraming mga kasunduan din ang nabuo sa pagbisita ni Pangulong Benigno Aquino III sa Vietnam noong Oktubre 26, 2010. Tulad ng akademikong pagtutulungan sa pagtanggol ng bansa, paghahanda at pagtugon sa mga environmental disaster gaya ng oil spill at paghahanap at pagsagip sa mga sakuna na naganap sa dagat. Naging instrumento rin ang administrasyong nakaganap sa pagbitay kay Mary Jane Veloso noong Abril 2015. Sa panahon ng pamamahala ni Pangulong Rodrigo Duterte, nabigyan diin sa kanyang pagbisita sa Indonesia noong Setyembre 8-9, 2016. Ang talakayan sa kanyang pagbisita sa Indonesia noong Setyembre 8-9, 2016, ang talakayan sa mga illegal na droga, transportasyon lalo na sa himpapatawid at karagatan, at pagpapabuti ng paglalakbay ng mga mamamayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga tanong. Number 1. Alin sa mga sumusunod na administrasyon ng Pilipinas ang naging frontliner sa paglaban sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea? Number 2. Anong aksyon ang ginawa ng Pilipinas noong 2013 upang huminin ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea? Number 3. Bakit mahalaga ang papel ng Pilipinas sa ASEAN kaugnay ng isyu sa West Philippine Sea? Number 4. Saang rehiyon ang naging matagal at pangunahing kalyado ang Pilipinas para sa seguridad? Number 5. Ano ang pangunahing layunin ng Pilipinas sa pagtutol sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea? Number 6. Paano nakakatulong ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea? Ano ang epekto ng pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Number 8. Bukod sa pagiging frontliner, ano ang iba pang papel na ginampanan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kaugnay ng issue ng West Philippine Sea? Number 9. Bakit mahalaga na magkaisa ang mga bansang ASEAN laban sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea? Number 10. Paano nakakaapekto ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea sa ekonomiya at seguridad ng Pilipinas? Ito ang mga tamang sagot sa mga sumusunod. Maraming
maraming salamat at sana ay may natutunan kayo sa ating pinag-aaralan ngayon. I-comment nyo lamang ang score na nakuha nyo sa balik-aral at sa lesson. At muli, paalam!